So demonyo itong ano na to, itong Bernardo na to, Alcantara at saka yan sila Bryce Hernandez. Yung mga politiko na inaano nila ngayon na dinadamay nila dito. Sa dami ng mga politiko na pinagbigyan nila, bakit itong mga politiko, mga senador lang yung kanilang yung kanilang pinapangalanan? O that is because yung mga yan yung mga matitino. Yung mga pinapangalanan nila na mga na mga politiko ngayon na pwedeng makulong, yaan yung mga kalaban ng mga pinoprotektahan nila kaya ginawang state witness tong mga hayop na ito. Pakinggan ninyo, tumanggap daw siya ng balato dito kay Zaldico. Tinan mo, tumanggap ng balato, umamin na magnanakaw tapos walang kaso. Anong klase yan? Hayop naman talaga. Kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Ayon kay Bernardo, ang pera ay bilang pasasalamat nito dahil maayos umanong nakakausap si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Sabi niya, ang 130 Tingnan mo gaano kalaki yung ibinalato sa kanya. 180 million balato lang. Balato lang yun hindi pa komisyon yan. Gaano karami yung komisyon na kinita nitong hayop na Bernardo na ito. Simula nung nandiyan siya, ilang taon si Bernardo sa posisyon? Ilang administrasyon yung dumaan? Ilang mga tao ang inoferan niya netong sindikato, galawan ng sindikato nila. So ito, si Zaldico, umamin siya na si Zaldico, binigyan siya ng pera. Hindi ba umamin din si Zaldico? Di ba? Umamin din si Zaldico na, kasi sinasabi nila si Zaldico ang may problema dito. Si Zaldico talaga ang kriminal. Di ba sinabi ni Zaldico hindi lang siya? Sinabi ni Zaldico na kasangkot dito si Martin Romualdez at saka sangkot dito si BBM. Dinidiin nila si Zaldico. Si Zaldico nagsalita na. Yung salita ni Zaldico, pinatotohanan niya yung sinabi ni Guteza doon sa Senado. Ngayon, bukod dito kay Zaldico, syempre kung binigyan ito si Bernardo ng pera neto ni Zaldico, sino nagdi-deliver ng mga pera na yan? Yung 18 Marines, yung 100 plus na security detail niya. Yun ang nagbibigay dyan. So kung paniniwalaan nyo si Bernardo na nagbibigay ng pera, sa kanya, itong Zaldico sa kanya. Tapos ang nagdi-deliver yung 18 Marines o yung kung sino man mga Marines, marami pa yan. Di ibig sabihin yung testimonya nung 18 Marines, totoo yun. Bakit? Si Zaldico tao ni Zaldico. Si Zaldico nagbibigay ng pera dito. Si Zaldico, pinatotohanan yung sinabi ni Guteza So si Zaldico talaga, nagbibigay talaga ng pera sa mga tao. Siya talaga ang siya ang taga bagman talaga. Kung bagman si Bryce Hernandez ni Alcantara, si Alcantara bagman naman nito ni Bernardo at si Bernardo bagman naman ng mga congressman at senador. At ito si Zaldico, bagman ito ni Romualdez. Si Romualdez naman bagman ni Bongbong. Ganun ang lumalabas sa istorya rito. So lahat sila diyan damay. Sila talaga yan mga bossing. So sinasabi ni Alcantara ni Bernardo, nakatanggap ako dito kay Zaldico, idiniliver yan sigurado ng mga Marines. Di ibig sabihin tama yung sinasabi ng Marines, tama na si Zaldico ang kriminal, tama nung si kriminal na Zaldico nagbanggit ng mga pangalan. Bakit yung mga pangalan na sinabi ni Zaldico hindi pinatawag sa Blue Ribbon Committee? Bakit hindi pinapatawag ng Sandigan Bayan? Di kayo nagtataka? Umamin na ito. Di ba? Walang hiya kayo talaga. million ibinigay sa kanya ni Ko mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara at karagdagang 30 million ang ipinadaan kay dating DPWH Regional Director. Bakit magbibigay ng ganung bonus si Zaldico? Kasi nga, itong Yusek Bernardo, ito ang utak ng sindikato sa buong DPWH. Baka hindi lang sa region ng Bulacan. Pati sa buong Pilipinas, itong Yusek Bernardo na ito, at saka yung namatay, yan sila Cabral. Yan ang mga utak ng sindikato dyan. Magtatrabaho ng matino ito, pagka matino yung leader. Pero pag gago yung leader, maggagago rin tong mga to. Kaya nga tumagal sila dyan sa posisyon na yan kasi marunong silang maglaro. Kaya nilang magtrabaho ng malinis. Kaya rin din nilang kumita ng pera para doon sa mga marurumi na mga amo nila. Umamin na yung tao sa Sandigan Bayan. Si Zaldico. May testimonya si Zaldico na nawawala na ngayon. Hindi ko alam kung patay na yung hayop na yan. Sana nga patay na para tapos na problema niya
O, di ba bakit hindi pinapatawag yung mga pinangalanan ni Zaldico sa kanyang mga vlog dito sa Sandigan Bayan, sa Congress, sa Senate, di ba? Gerald Pacanan. Hinihingan namin ng pahayag sina Ko, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation lab. State witness, oh. Alam mo, pag state witness ka, wala na, di ka na makakasuhan. So, pwede ka nang gumawa ng istorya. Kahit umamin ka ng umamin, binigyan ako nito, nagbigay ako dito, hindi na siya makukulong kasi state witness na siya. Yung mga pinagsasasabi niya, kahit wala siyang dokumento, basta hindi si Romualdez at hindi si Marcos yan, pucha, lahat yan ipakukulong nila for the sake lang na may nasabi na may naipakulong sila. Pero sabi nga natin, di ba, magpakalaya ka ng 10 tao. Wag ka lang 10 kriminal, magpalaya ka 100 kriminal, okay lang. Wag ka lang magkukulong ng isang inosente na tao. So kung itong mga dinadamay ni Bernardo rito bilang siya ang pinaka-demonyo sa DPWH, makukulong lahat tapos siya laya, aba, pucha, anong klaseng hustisya meron sa Pilipinas pag ganyan? Hindi pwedeng aamin ka ng aamin, ituturo mo ng ituturo yung mga tao, salita lang, wala ka namang ebidensya. Tapos makukulong sila, patunayan nyo na, kasi plunder yan eh, patunayan nyo na lang kung kayo ay may ginawang masama o hindi sa korte, nakakulong sila eh. Nakakulong sila habang nililitis siya, buti sana kung pinagpapiyansa naman lahat yan, hindi nakakulong yan mga yan, dilugi sila. Paano kung balang araw, mawala na ito si Bernardo, biglang tumakas ito dahil wala nga siyang kaso, o paano na yung mga nakakulong, di mapapalaya sila ngayon, o lumalabas na lahat ng mga sinabi ni Bernardo, walang katotohanan. 4 na taong ka nang nakulong. Katulad nung nangyari kay Jinggoy at saka dyan kay, kay Bong Revilla na ang tagal nilang nakakulong tapos na-acquit sila kalaunan. Imaginein mo yun. Yung ganong kahabang panahon na ikukulong kanila tapos wala ka naman palang kasalanan. Kahit isang araw lang ang isang taong walang kasalanan, hindi dapat siya nakukulong eh. Hindi ba? So maling-mali yung sistema natin. Kinako at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division. Kaugnay ito ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ipinakikita ng inilahad ni Bernardo ang money trail sa mga transaksyon. Nilinaw rin ni Clavano na walang blanket immunity si Bernardo. Pag meron kaming kinukuhang state witness, it is only on a case-to-case basis. Case-to-case basis ha, o pakinggan nyo. Never do we give a blanket immunity to people. If there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. So depende. Depende sa sasabihin niya kung bibigyan siya ng immunity o hindi. Alam naman natin, inilagay dyan si Boying para una, trabahuin si Inday Sara. Pangalawa, para mapagtakpan yung totoong mga nagnakaw dito sa flood control. So kung ito si Bernardo nagsabi ng mga pangalan na amo nito ni Remulla, sigurado, tanggal ang immunity niyan. Tanggal ang immunity niyan, pusta tayo. O kaya ngayon, si Bernardo, compelled siya na sabihin ng mga pangalan nung mga kalaban lang nila. Pagka mga kalaban lang namin yung sinasabi mo, goods ka. Subukan mong idamay si Boying. Subukan mong idamay si Romualdez. Pucha, bukas na bukas, kulong yan. Yun yung sinasabi nitong mga ito eh. Na depende yan. Yung blanket immunity, depende yan. Gusto mo makuha yung blanket immunity? Kanain mo lahat ng mga kalaban natin. Iiwas mo doon sa talagang mga amo mo. Ang titirahin natin, yung mga kalaban natin sa politika. Magkakaroon ka immunity. Kahit anong sabihin mo, hindi ka makukulong, hindi ka makakasuhan. Pero, mawawala yan. Mawawala yung immunity na yan once na hindi ka sumunod sa utos namin. Hindi ako, ganun lang yung assumption ko. Alam ko mali ako, pero yun lang yung isang side ng story. Pwedeng yung kabila naman yung totoo, pwedeng yung akin yung totoo. Pero ganun ang nangyayari ngayon. O yan yung Yusek Bernardo. O pucha, para siyang si Frank Sinatra, kanta siya ng kanta. Laglag siya ng laglag ng tao. Pero kung makikita mo yung mga tao na inilalaglag, sino yan? O, yung mga tao na inilalaglag, puros kalaban ng mga nakaupo ngayon. O, di ba? Ganun ang sitwasyon na nangyayari ngayon sa bayang Pilipinas. So,